bilis po talaga ng panahon, ng araw. Nasa second Sunday na po tayo ng January 2025. Sino po dito ang excited magpuri sa Panginoon? Amen. Sige po, inaanyayahan ko po kayong magsitayo. And before we start to praise and worship the Lord, pwede po ba nating batiin ang bawat isa? At pwede po ba nating sabihin sa ating mga katabi na God is moving to you right now? Yes. At sabihin po natin, Emmanuel. Saka po, Emmanuel. Emmanuel means God is with us. And always. Kaya lagi niyo po tandaan na never po tayong iniwan ni Lord. Amen po ba? Nakikita niya po ang mga puso natin na excited tayong lahat at may kagalangan para magpuri sa Panginoon. Alam ko pong sa bawat araw ay meron tayong mga kanya-kanyang galangan. Pero alam niyo po ang sabi sa Bible sa unang Korinto kapitulo 10 versikulo 13. Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi na tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Isa pa po. Sabi sa Santiago 1 verse 12, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ng mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Amen po ba? Sino po dito ang gusto ang buhay na walang hanggan? Amen. Siyempre lahat po tayo gusto yan. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Bigyan po natin ang ating mga mata at prepare po natin ang ating mga puso. Okay? Dear Father God in heaven, our only God, kami po ay palaging nagpapakumbaba sa inyong harapan at nagpapasalamat dahil you are a faithful God. Thank you, Lord, sa mga pagsubok na aming mga pinagdadaanan. Dahil po dyan kami po ay mas tumatatag sa hamon ng buhay at mas naging matatag ang aming pananampalataya. Thank you, Lord, for your unconditional love. Thank you for always reminding us na kahit kami po ay may pagsubok, kami po ay mapala dahil meron kaming Diyos na hindi kami bibiguin sa mga pangako niya. Dahil ikaw po ang may kontrol ng lahat. Naway sa aming pagpuri sa inyo, kayo po ay malugod, aming Diyos na mapagmamahal. Mahal na mahal din po namin kayo, aming Panginoon. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Sa pangalan ng inyong banal na anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi po na, Amen. Amen. Sige po. Papuri po tayo sa ating Panginoon. Every tribe will see your glory.
Hindi po natin kayang aruin kung ano ang love
Yahweh na nagmamahal sa iyo. Sabi din po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pa po, mga taga-Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Diba? Ganun po ka grabe ang pagmamahal ng Lord sa atin. Kaya wag po tayong tumalikod or pag nagkasala tayo, sasabihin natin, ay hindi na ako mag-church dahil nagkasala naman ako eh. Patuloy po tayong lumapit sa Kanya dahil ang Lord laging nagbibigay ng kaparaanan para kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, sabay-sabay po natin kantahin ang napakagandang kantang ito. Ano nga bang nakita mo na sa akin ay nais mo? Ito'y nakalang ako ang pinili mo kahit sa madilim mong daan. Tinawag ang aking pangalan, inawin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yaman, ako'y di nakibitaw sa iyong kawan. Naman ang puso ko'y ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di narapot pa. Pag-ibig mo sa akin ay sapat.
pag-ibig mo sa akin ay sapat, walang hangganan, walang hangganan. Ngayon, bukas, at magpakailanman, aking kasalanan tinapos at pinayaran.
solusyonahin ang mga problema. Sabi nga po sa Jeremiah 31:25, sapagkat pagpapahingahin ko ang mga napapagod at bubusugin ko ang mga nanghihina dahil sa gutom. Sabi isa pa po sa Matthew 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipapagawa. Maaari mo bang kantahin natin ng isa pang beses ang Diyos na ibinibigay ang lahat para sa atin? Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus iyong nakikita. Sa muling pagkakataon, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko, tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus iyong nakikita. Hallelujah! Salamat po, Amin naman na nasa langit, pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon. Nais namin ialay ang aming buhay sa inyo, dahil gayon din ang inyong ginawa. Di man namin kayang tumbasan ng Lord ang inyong sakripisyo, Panginoon. Pero nais namin maglingkod sa inyo, Panginoon. Pakinggan niyo ang aming puso't dalangin, Panginoon. Patuloy niyo kaming gabayan sa araw-araw, Lord. Bigyan ng karunungan, katalinuhan sa bawat desisyon na aming gagawin. Samahan niyo kami, Panginoon. You are omnipresent. You are everywhere. You are omnipotent, all-powerful. And you are omniscient, all-knowing God. Lord, samahan niyo kami. Bigyan niyo po ng karunungan ang aming pastor na magbibigay, Panginoon, magiging way ng inyong mensahe, Panginoon. Salamat po sa araw na ito na inyong ginawa. Kayo po ay mapapurihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, nananalangin kami. Amen at amen. Maaari po tayong ito. Gaya nga po ng inawit natin sa uli, binigay ng lahat ng Panginoon sa atin ang nararapat na para sa atin. At nais ng Panginoon na i-remind ulit tayo sa Romans 12:1, sabi nga, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y naniniglod na nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba na ninyo sa Diyos. Isang reminder din po sa atin, habang ibinibigay natin ang ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon, ang ating mga buhay sa Panginoon, ay kasabay din po nito ang ating pagkakalungkot. Alam niyo po, ang Diyos ay mabuti kasi binigyan tayo ng 5 araw o 6 na araw na pagtatrabaho para sa sarili natin. Kaya dapat lamang na ibalik natin yung para sa Panginoon. Binigay niya yung mula Lunes hanggang Sabado, lahat ng pangangailangan
kailangan natin, pinagkaloob ng Panginoon. Why not ibalik naman natin sa Panginoon yung para sa Kanya? Kaya ngayong umagang ito, ipagkaloob po natin yung mga bagay o yung ating dapat na ipagkaloob sa Panginoon ng ating mga offering para sa ating Panginoon. Okay, manalangin po tayong lahat. Panginoon, kami po ay nagagalak, natutuwa sapagkat muli binigyan mo kami ng pagkakataon ikaw ay sambahin. Pasalamatan, Panginoon, sa loob ng isang linggo na binigay mo sa amin. Salamat, Lord, dahil hindi kami nagsasawang magbigay pugay sa iyo, Panginoon, dahil hindi ka rin po nagsawang nagkaloob ng mga bagay na aming kailangan, Panginoon. Mula hanggang pa, Panginoon, patuloy mo kaming dinadagdan, binibigyan ng kailangan namin, Panginoon. Kaya karapat-dapat lamang na ibalik namin sa iyo, Panginoon, yung mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin at patuloy na maging mapagpasalamat sapagkat kami ay mayroong isang Diyos na buhay, hindi nagbabago, hindi nagkukulang, at lalong nagmamahal sa amin. Kaya nga po ngayong umagang ito, Panginoon, sa aming pagkakaloob, ito po ang aming alay sa iyo. Kalinsabay ng aming pagmamahal sa iyo, Panginoon, sapagkat nakita namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming lahat. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, karangalan, sa pangalan lamang po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po tayong lahat at buksan ang ating mga Biblia sa Efeso chapter 3 verse 1 to 6. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus, alang-alang sa inyong mga hentil. Marahil inabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Tulad ng naisulat ko na sa ilang salita, ipinaalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa lihim na panukalang isinakatuparan ni Kristo. Ito ay hindi ipinaalam sa mga tao noong nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. Ito ang lihim. Sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hentil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo, kabilang din sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Maaari na po tayong umupo. Okay, praise the Lord. Palapok natin si Lord. Dahil ito po ay pangalawang linggo ng buwan ng January, no? Pero meron po tayong 52 Sundays in a year. Kaya gusto ko pong bilangin. Countdown tayo. So meron pa tayong 50 Sundays. And I pray na sa 50 Sundays, sana makumpleto natin. Kung hindi man, pumasa tayo sa grade. Di ba? Ang grade natin, kung 52, ilan ang kalahati na? 26. Di ba? So, tinan nyo, pag naka-26 kayo, passing grade kayo. Tinan natin po kung makakailan po tayo, ha? So, praise the Lord, tayo muling pinagkalooban ng Panginoon ng mabubuting ginagawa sa ating buhay. Tayo po ay running for 3 years. No? Ibig sabihin, aakit tayo sa pangatlong taon, sa month of July, 3 taon na po tayo. And I'm pretty sure na way back 2 years, pag ating pong binalikan, marami tayong natutunan na sa Panginoon. Ano ba yun? Marami tayong naiambag sa salita ng Diyos, linggo-linggo, sa ating pong prayer meeting. At yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin, ayaw naman natin tayo lang makinabang. Gusto naman natin ma-share din ito sa iba para sila din naman ay pagpalain. Amen? Yun naman po talaga ang ating layunin. Kung tayo po ay natutunan sa Panginoon, gusto natin itong sabihin din sa iba. Kaya naman, sa patin po tuloy-tuloy na serye, sa aklat po ng Efeso, ang ibinigay naman po paksa sa atin ay walang dapat ipaglihim. Walang dapat ipaglihim. Sa aklat po ito ng Efeso, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 13 po ito. So, meron po ang katanungan dito. Sino sa inyo ang may kagustuhan na makasama ang mga mahal sa buhay sa kaharian ng Diyos? Taas po ang mga. Diba lahat tayo? Gusto natin ang mga mahal natin sa buhay ay makasama natin sa kanyang kaharian pagdating po ng araw. Lagi ko po naikwento ito at lagi ko po naalala. Pagka po pupunta ako sa ganitong pamamisahe, yung isa po namin kapatiran, sa lugar po ng Quezon, kung sa po ay ng pastor, naghihinalo na po yung kanyang nanay.
nagtumakbo sa church, hinihingal na sa pagod. At sabi, Pastor, tulungan mo naman ako. Kasi ang nanay ko naghihingalo na, ilapit natin siya sa Panginoon. Tignan niyo po yung tension, ano? Tignan niyo yung kanyang pakamba, yung kanyang takot, yung kanyang kagustuhan. Na yung nanay niya na naghihingalo na, nag-aagaw buhay, ay mailapit sa Panginoon. At pinuntahan ko po yun. Pinuntahan ko, wala naman siyang paraan na para magsalita. Ang kaya lang niyang paraan ay pisiliin yung aking kamay. Di ba? So, pinuntahan ko sa Panginoon, sabi ko, naisunod ka sa Panginoon sa panalangin. At kapag kayo po ay nananalangin, nakasabay ko, pisilin niyo lang po yung aking kamay. Ibig sabihin, nagkakaintindihan po tayo. At habang nananalangin po kami, pinipisil po niya yung aking kamay. At pag sabi ng amen, nalagutan na siya na hindi niya. So, hindi ito na paglihim sa kanya. Hindi natiis ng isang anak na nakakilala sa Panginoon na may kaalaman kapag sumakabilang buhay siya isa sa Panginoon. Hindi ito na ipaglihim sa kanya mahal sa buhay. Kaya lang, nakakalungkot naman kung sa huling hininga, saka natin ito ibubunyag, saka natin ito sasabihin. Hindi ba dapat habang malakas pa sila, habang may kakayahan pa silang makasama natin, makakwentuhan, sama-sama kumawin, ay masabi na po natin sa kanila kung ano yung mabuting balita sa kanila. Amen po? Amen po. Di po ba? Kaya sabi po dito, sa aklat po ng Gawa, Kapitulo 1, talatang 8, basahin po natin. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa niyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko saan? Sa Jerusalem, sa buong Judea, at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Bago umakyat ang Panginoon doon sa kalangitan, meron siyang pinagbilin. No? Na yung mabuting ginawa ko sa inyo sa loob ng kasama niyo ako, sabihin niyo rin ito sa iba. Mula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria. Jerusalem, ito po yung ating pamilya. Sa Judea, ito po yung kapitbahay natin. Samaria, ito po yung ibang lugar. At buong daigdig, ito naman yung buong bansa na gusto nating maabot. Kaya lang, sa kwento nila kasaysayan, pinaglihim po nila ito na matagal. Ibig na yung pagsabihin nila, nagsama-sama sila, na sila lang. Ayaw nila pumunta ng Judea, ayaw nila pumunta ng Samaria, ayaw nila pumunta sa ibang lugar. Gusto niya, kami lang ang nakakakilala. Kami lang ang may kaligtasan, kami lang ang may mabuting balita. Pero ang Diyos, sa kanyang kagustuhan na mangyari ito, gumawa siya ng paraan. Binaliktad yung talata eh. Kung meron Gawa 1:8, meron namang Gawa 8:1. Ito naman, sinakayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban, basahin po natin, ng araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol at lahat ng sumasampalataya ay nagkapatakot at saan napunta? At napunta sa lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Hindi natin mapipigil ang plano ng Diyos. Ang programa ng Diyos, kailanman wala pong makakahadlang po dito. Pag sinabi niyang humayo kayo, ayaw mo, gagawa siya ng paraan para ikaw ay humaya. No? Laging merong insidente gagawin ng Diyos para ito'y tumalima sa kanyang mga utos. So, dahil nagkawatak-watak sila, nakarating ang mabuting balita si Yesu Cristo sa lugar ng Judea at sa lugar ng Samaria. At ito nga, habang siya po ay nakikita ng kanyang mga alagad, papunta doon at bago umakit ang tuluyan sa kalangitan, Mateo 28:19-20, ang kanyang huling kabilin sa kanyang mga sulat. Sa sulat ni Apostol ni Mateo, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo, tandaan ninyo ako yung laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi po ito mapipigil. Kung mapapasin po rin yung padami tayo ng padami, kasi padami ng padami ang nagsasabi tungkol kay Yesu Cristo. Amen po ba? At padami rin ang padami ang naniniwala. Alam po ba ninyo na ating pong first service ay halos ganito na rin po karami ngayon. At patuloy silang nag-aanyaya. No? Natutuwa ako dun sa yung tugon. Tugon nila sa kanilang pagpunta dito. Ang sabi po nila, siguro pareho din katulad ninyo. Ang sabi nila, salamat po sa Diyos, nakasumpo po kami ng pamilya. No? Ng pamilya na mailalapit kami sa Panginoon. Natutuwa po ang puso natin na yung pong impact, yung dating ng ating pong patotoo sa buhay ng mga napupunta dito, nararamdaman nila.
nararamdaman nila yung pag-ibig ng Diyos, presensya ng Diyos, yung pagmamahal ng kapat nila. Di mo ba kayo natutuwa? Kaya hindi po nakakahiyang ipang-anyaya. Tama po ba? Hindi nakakahiya na pumunta kayo, sama kayo. Makinig kayo ng salita ng Diyos. Marami kayong matututunan. Kaya wala pong dapat ipaglihim po dito sa ginagawa natin. In fact, dito po sa Lucas Kapitulo 15, talata po 7. Basa po tayo. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan, tumatalikod sa kasalanan, kaysa siyang lapot siya na matuwid na di na nangangailangan magsisi. Isang makasalanan, sumunod sa Panginoon, masaya na ang buong kalangitan. Eh hindi naman tayo nag-iisa. Ang dami-dami natin. Ang tinutukoy niya, bawat individual, laksa-laksa ang mga anghel ang nagdiriwang sa langit. Ay, ang dami po natin. So, ibig sabihin, walang milyon na siguro ang nagdiriwang sa kalangitan. Lucas 15:10, basahin po natin. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan, tumalikod sa kasalanan. At dito po sa Lucas 15:32, nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, na wala ngunit muli natagpuan. Hahanapin at hahanapin po ng Diyos ang nawawala. Yan po ang katotohanan. Ibabalik at ibabalik po ng Diyos ang tumatalikod sa Kanya, ang nanlalamig sa Kanya, ang umaayaw sa Kanya. Hanggat ikaw ay nabubuhay, ibinibigay ng Diyos sa iyo ang pagkakataon para baguhin mo ang lahat, para itama mo ang lahat, para iayos mo ang lahat. Amen po ba? Ganon kabuti ang ating pong Panginoon. At alam ko, pare-pareho tayo. Ang isang kagalakan natin, yung malaman natin ang ating pangalan ay nakatala doon sa langit. Lucas 10:17 hanggang 20. Basa po natin. Masaya bumalik ang Panginoon ko 2. Inimulat nila, Panginoon, kahit po mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Sinabi sa nila ni Jesus, nakita ko parang idlag na nahulog si Satanas mula sa langit. 19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tapakan ng mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Sabay-sabay tayo sa 20. Ngunit madala kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. At ano naman natin ang pagkatala ng ating pangalan ay iyon yung oras, araw, panahon at sitwasyon na kinilala nyo at nagpasya kayo tanggapin si Jesus bilang inyong sariling Panginoon at tagapagligtas. Amen ba? Sana hindi nyo po nalilimutan ang mga petsa at sitwasyon kayo po ay nagpasya na kilalanin ang ating pagiging makasalanan at kilalanin ang natatanging daan, katotohanan at buhay. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. At ito po ay nagawa ko March 18, 1980, alas 9 ng gabi, araw po ng Martes, sa isang bahay po namin sa lugar po ng Lucena City o Quezon Province. So, ano po yung mensahe ng Diyos para sa atin? Una, ang mensahe ng Diyos about sa atin, ang una po, ano po sabi dito? Tungkulin ng bawat isa na ipaalam at hindi paglihim ang mabuting balita. Meron pong dalawang bansang pinangyarihan. Ang isa po ay medyo matagal na at isa naman ay kasalukuyan lang. Ang unang bansa po ay bansa po ng Brazil. Pero tatandaan po ninyo, ang isang bansang ito ay dinaanan po ng biglaang hindi inaasahang walang tigil ang tumpay na ulan. Pagkatapos bumaha at napakarami pong tao ang napahamak, kasama na po ang kanilang mga bahay. Ito po yung bansang Brazil. Pero bago po nangyari yun, meron po naganap na pagsasaya, pagdiriwang, pero hindi para sa Diyos. Okay? Kundi para sa makamundo at makalamang sitwasyon o kalagayang kanila pong ipinagdiriwang. Kung saan doon hindi nila pinapansin ng Diyos, kung saan walang sangkap ang kanilang pagdiriwang patungkol sa Diyos, kundi pagtalikod at hindi pagkilala sa ating Diyos. Ilang araw lang ang lumipas, biglang bumuhos ang ulan, walang patid na ulan, halos hindi humihinto, at naging dahilan po ito ng pagbaha sa lugar na yun. Pero kamakailan lang, meron na naman naganap. Isang sunog na naganap sa lugar po ng Bansang California, kung saan nagkaroon po ng forest fire,
na halos araw ang ginila o linggo bago ito nawala. At napakadaming bahay. Mga celebrity na mga kilala na may malalaking mga mansyon na sunog at nawala. Mga magaganda sa sasakyan na iniwan lang sa kalsada dahil din nila mabalikan. At marami po ang buhay ang kinitil ng apoy na yon. Again, bago nangyari ang lahat ng iyon, meron na namang naganap na hindi pagsamba, na hindi pagsunod, kundi pagtalikod at hindi pagkilala sa ating Panginoon. Isang bansa na kung saan para po bang wala na silang pangangailangan sa Diyos kasi naroon na ang lahat ng bagay. Mga minamahal kong anak sa pananampalataya, salamat ka lang sa Diyos kasi naituwid yung ating pananaw. Tama ba? Naituwid yung ating puso. Naituwid yung ating pong kaisipan na pag tayo ay pinayakan ng Diyos, pinagpala ng Panginoon, ang kapurihan ay palaging ibabalik natin sa Kanya. Amen ba yan? Kasi naintindihan natin, Lord, ito'y galing sa iyo. Sa iyo nagmula ang lahat ng bagay. Kaya ang lahat ay ipagpapasalamat ko sa iyo. Mga kapatid, tungkulin natin na ipaalam at hindi ipaglihim ang mabuting balita. Lahat ng mabubuting gawa, kanina sabi ng ating tagapagpaawi, pag sinabi kong God is good, sabihin nyo all the time. Pag sinabi kong all the time, sabihin nyo God is good. Diba? Mabuti ang Diyos, sabihin nyo sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, mabuti ang Diyos. Naiintindihan namin yan ng mga kumikilala sa Diyos. Nauunawaan yan ng mga merong kaugnayan sa Diyos. Pero hindi yan nauunawaan ng wala sa Diyos at malayo sa Panginoon. At hindi kinikilala ang ating Panginoon. Kaya sabi dito, ngayong natagpuan mo na, ngayong tinanggap mo na, ngayong may tiyak ka ng kaugnayan sa Kanya, tungkulin mo na ipaalam at hindi ipaglihim ang magandang nangyayari sa buhay. Tama? Oh. Kaya sabi ng Efeso Kapitulo 3, talatang 1-6, sabay-sabay po natin basahin muli. Dahil dito, ako si Pablo ay naging bilanggo para kay Kristo Jesus. Alang-alang sa inyong mga hintil. Marahil ay nabalitaan ninyo na dahil sa kagandahan ng Diyos ay ipinagkatiwala niya ako ng tungkulin ito para sa inyong ikabubuti. Tulad ng may sulat ko na sa ilang salita, ipinapalam sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. At habang binabasa niyo ito, malalaman niyo kung anong pagkaunawa ko sa lihim na panukala isinakatuparan ni Kristo. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao ng mga anak ng panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita. Ang mga hintil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo, kabilang din sa isang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa panahon po ng lumang tipan, iisa po ang kaisipan, iisa ang bansa, iisa po ang humahawak ng pangako ng Diyos. Ang bansang Israel. Ang mga Hudyo. Kung saan inihuhula pa lang ang tagapagligtas, ang ating Panginoon Kristo. Kung saan ang lahat ay malabo pa. Kung saan ang lahat ay walang kaliwaliwanag. Kung ano talagang pinakalayunin. Ang tangi lang na intindihan nila noong panahon na yun, si Jesus, amin yan. Ang langit, amin yan. Nawa po niya. Lahat yan amin. Ang pamurian para sa amin lang. Pero nung dumating si Apostol Pablo, naging maliwanag ang lahat. Na hindi naging maliwanag ng una. Na Panginoon Kristo pala, ang mabuting balita pala, ay hindi na para sa kanila, kundi para din sa lahat. Kaya po nakarating sa atin ang salita ng Diyos. Amen. Kaya po lahat ng mga tao na kumikilala sa Kanya naniligtas. Kasi nabigyan po ng linaw, nabuksan po ang kurtina, nabuksan ang mga mata. Na yung kayo ng mga nagmamalaking sa inyo lang, nagkamali kayo. Ang Kristong namatay para sa inyo, ang Panginoon inihula na maging Panginoon tagapagligtas para sa inyo, ay Panginoon at tagapagligtas ng buong sanlibutan na sumasampalataya sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya purihin po ang ating Diyos sa kanyang napakabuting ginawa sa ating buhay. At ngayon po natagpuan na natin, ngayong tinanggap na po natin, ngayong may tiyak na po tayo kaugnay sa Kanya. Alam po yung tungkulin natin? Ipaalam at hindi ipaglihim ang mabuting balita. Ngayon, dahil tayo po ay individual, bilang isa-isa,
pinagsama-sama naman tayo ng Diyos bilang isang iglesia. Ang iglesia po ay lupon ng mga tumasampalataya sa ating pong Panginoon. Tulad po nito, isang iglesia sa ilalim po ng J.C. Howe, no? Imus Family. Ang nasabi po sa pangalawang mensahe, bilang iglesia, kailangan naman nating, humayo, ibahagi si Kristo, ayon na rin sa ating kakayahan o kaloob. May mga pagkakataon at may mga programa kaming nagawa sa ibang mga iglesia na amin po na pagpastoran. No? Kapag po araw po ng mga patay, tinatawag na Todos los Santos, kami po ay merong ginawa na pupunta doon sa sementeryo. Pagkatapos may dala-dala mga trucks ang bawat miyembro at namimigay po kami ng mga bulyetos na ang mga nakasulat doon ay salita ng Diyos. Hindi ka makapagsalita, natatakot ka, ayaw mo magsalita, magbigay ka ng mga babasahin. Amen? No? Kung mapabalitaan ninyo, nung panahon na pinapayagan pa sa mga LRT, sa mga metro rail, sa mga tren, ang nangangaral, inabot ko din po yan. Mga nangangaral po sa bus, sa bus, mga nangangaral po sa jeep, di ba? Mga nangangaral po sa palengke, di ba? Iba't ibang pamamaraan, iba't ibang kaloob, iba't ibang kakayahan. Ginagawa po nila ito bilang iglesia para humayo at ibahagi si Kristo ayon na rin sa kanyang kakayahan at mga kaloob. Kaya tayo po, hindi pwede dito lang tayo. Dapat gumawa din tayo ng ibang pamamaraan para marami pa po ang makakilala sa Panginoon. Kaya sabi po dito, sa iyo ipinahayag, kailangan itong mahayag. Okay? Tungkulin ng iglesia makilala ang Diyos sa iba't ibang paraan. At ito ang katuparan at layunin ng Diyos noon pa man una. Sabi ng Diyos, walang lihiman. Walang lihiman. Mabuti ang ginawa ko sa iyo eh. Di sabihin mo sa iba. Di ba? Iyan po yung magandang ginagawa po ng Diyos sa atin. Hindi tayo nagpaparami para tayo lang. Tayo po unti-unti dumadami bunga ng impluensya. Yung malaki pong impact sa labas at sa buhay ninyo. Kaya po sila ay sumasama. Natutuwa po ako sa isang pamilyang dumalo po kaninang umaga sa first service. Sabi ko, kumusta na po kayo? Salamat po at kayo po ay muling bumalik. Yun nga, sabi niya, salamat sa Diyos kasi nakasumpong po kami ng presensya ng Diyos, pamilya ng Diyos sa inyo pong lugar. At kami po ay babalik, hindi lang kami, kundi magsasama pa po kami ng iba. Totoo na, nagsama pa ng isa. No, dalawa pamilya na. Dahil tinest ko naman, sabi ko, FB accounts na isa yung kasama. Binigay naman sa akin. Muli kong pinumusta, magbigay din ang magandang, positibong tugon. Sabi niya, Pastor, natutuwa po ako na kami po ay tinanggap po ninyo at nasumpungan po namin kayo. Babalik po uli kami. Nakakatuwa. Nakakatuwa po isipin na isang maliit lang na lugar na tulad natin. Pagpasok pa lang nila, iisa po ang kanilang lingwahe. Nararamdaman nila yung pag-ibig at presensya ng Diyos. Diba? Kaya tama po yung ginagawa po ninyo. Basta, pagka po may dumating isang pamilya tayo, i-welcome po natin ng buong puso sila. Diba? Kaya nga po tayo nagkasama-sama. Kaya nga kahit ang lalayo natin, nagbabalikan tayo. Kasi narito yung pagmamahal ng Diyos, pag-ibig ng bawat isa. Amen po ba? Yes, ang sarap po talaga na magpuri sa Panginoon. Efeso 3:7-11. Sabi dito, sa kagandahan ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkulin ito ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng kanyang mga pinili ng Diyos. Gayon man, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahang loob nito na ipangaral sa mga hintil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. At upang may paunawa sa lahat kung paano sasagawa ang Diyos ang kanyang lihim na plano, sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay may makilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nakakayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod
kanyang layunin bago kumalikhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layunin ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano ba original na plano ng Diyos? Di ba? Bago niya nilikha ang tao, nilikha niya ang lahat ng kung ano ang maganda para purihin siya. Perfect. Wala kapintasan. Di ba? Lahat ng kung ano mga bagay. Then paglikha sa atin, kayo na pinagkatiwala sa tao. Ang lahat na ito ay sa iyo. Pag pinagkakatiwala ko sa iyo, pagyamanin mo ito. Yun talaga original ng plano ng Diyos eh. Kaya lang, sinilangan ng tao. Sumuway ang tao, nagkasala ang tao, napariwara ang tao, naalipin po ng tatlong kalikasang kasalanan. Pita ng mata, pita ng laman, at kapadaluan sa buhay. At magpahanggang ngayon, nagpakasama po ang tao. Pero dahil hindi po yan ang programa ng Diyos. Ayan. Okay? Dahil hindi po yan ang plano ng Diyos, naroon pa rin siya sa kaisipan. Muli niyang bubuuin. Okay ba? Muli niyang aayusin ang kung ano ang kanyang plano noon pa mang una. At ginawa niya ito sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? Kaya yung mga makasalanan tulad po natin noon, tinanggap natin ang Panginoon, ginawa tayo anak ng Diyos, pinawalang sala tayo. Tayo po yung unti-unting nagbabago. Tayo po yung unti-unting nagsasaayos ng kung ano man ang gusto ng Diyos noon pa mauna. Tama ba? Kaya yung pamilya natin wasang naaayos. Yung buhay natin pariwara naaayos. Kasi yun naman talaga ang plano at programa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Okay? At ang pangatlo po, ang matibay nating pananalig sa Kanya ang magpapatatag sa atin. Habang lumalalim ang ating pananampalataya, habang tumatatag ang ating pananampalataya, lalo naman tayo tumitibay sa pagharap natin sa buhay. Saan? Sa iba't ibang pagsubok sa buhay, malaya na tayo makakalapit sa Diyos at walang dahilan para panghinaan tayo. May dahilan ba para panghinaan tayo ng loob? Wala. No? Walang dahilan kasi kasama natin ng Diyos. Ano po ang talatang meron tayo dito? Efeso Kapitulo 3, talatang 12 hanggang 13. Basahin po natin. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Kaya hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinis ko alang sa inyo sapagkat ito'y para din sa inyo. Sabi ni Apostol Pablo, tularan niyo ako. Ang dami kong dinaanan na parang manghihina ako, pero naging matatag ako dahil sa pagtitiwala ko sa ating Diyos. Kaya yung nangyari sa akin, huwag maging dahilan para panghinaan kayo. Kundi patuloy kayong magtiwala at patuloy kayong makaranas na palakasin ng ating Panginoon. Ngayon po ay 2025. Ang nakaraan ay 2024. Pero napakadami yung pagsubok natin sa 2024. Tama ba? 2024 may naganap na nagkakasakit tayo. Pero 2025 ngayon, magkakasama tayo. Amen? Kaya sabihin, ang pagkilos ng Diyos ay numero 1. 2024, maaaring nagka-problema tayo sa financial. Pero kapatid, 2025 ngayon, magkakaharap tayo. Ibig sabihin, lalampasan ninyo. Amen? Lalampasan ko, lalampasan ng pamilya ko, lalampasan ng pamilya ko. Kaya magkakasama pa rin tayo hanggang ngayon. Lumalaban, nagpapatuloy, at patuloy na pinalalakas ng ating Panginoon. Yung ganitong mga istorya, yung ganitong mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay, ano po yung mensahe ng Diyos sa atin? Walang dahilan para ipaglihim ang natuklasan natin. Walang dapat ipaglihim. Alam nyo, napakaganda ng mensahe ng huling araw kanina. Yung inibig tayo ng Diyos. No? Yung kahit hindi tayo karapat-dapat sa Kanya, inibig tayo ng Panginoon. Mga kapatid, tayo dito ngayon lahat. Kawitin po natin yun. Kahit yung pinaka-core niya, awitin natin ng mga ilang beses. Okay. Yung ginawa ng Diyos sa buhay natin na pagbabago, yung ginawa ng Diyos sa atin na mga pagkilos sa buhay natin,
Mga kapatid, patotoo to mga kapatid, maniwala po kayo. Ito po ang magbibigay sa inyo ng influensya sa mga kapatiran natin na dapat ay makakilala sa ating po kami. Okay? Sige po, awit po tayo. Gamayin po ninyo bawat lyrics. No? Sige. Ako ay binago sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mo wagas. Pag-ibig mo wagas ang naghari. Binigay mo ang lahat. Ako ay Binago sa krus ng Kalbaryo. Yes, Lord. Pag-ibig mo wagas. Pag-ibig mo wagas ang naghari. Binigay mo ang lahat. Kapatid, balik po tayo sa kwento ng ating nakaraan. Makasalanan ako, makasalanan ng bawat isa. Pero inibig po tayo ng ating Diyos. Nilinis tayo sa ating mga kasalanan at sa Kanyang paningin, ang katuwiran ni Kristo ay nasa atin. At sa Kanyang paningin, hindi na tayo makasalanan, kundi binawalang sala ng ating Panginoon. O Diyos, marami pong salamat sa pag-ibig mo. O Diyos, marami pong salamat sa pagpapawalang sala. O Diyos, marami pong salamat sa katuwiran dahil kay Kristo Jesus ay naging dahilan upang magbigay kami ng kaluguran sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mensahe ng awit na ito. Nagpapalakas po sa amin. Walang dahilan upang kami ay panghinaan ng loob. At wala rin namang dahilan upang aming ipaglihim ang mabuting balita. Yung pagbabagong ginawa nyo sa amin, yung pagliligtas na ginawa nyo sa amin, wala akong dahilan upang ipaglihim po ito. At dahil kayo po'y sumasa amin, sa Banal na Espiritu, siya po naghahari, tumatapang, tumatatag po kami sa aming mga Diyos. Kaya po sa umaga po ito, kami po'y nananalangin na lahat ng aming mga kapatiran sa loob dito man at saka sa online, patuloy mo silang samahan, palakasin, patatagin, alaman po ako kanilang pinagdadaanan. Dalangin po namin na sa darating na linggo, muli mo kami pagsamasamahin lahat para patuloy po kayong mapapurihan. Mga kapatiran po namin na mayroong pinagdadaanan niyo, mga mahal sa buhay na nangangailangan po ng kagalingan at pag-abot sa kanilang mga karamdaman, bibigay niyo po, O Diyos, ang kagalingan. At patuloy niyo po, O Diyos, ulit ano man ang aming pong sitwasyon ng pangangailangan. Salamat po sa JCA upang kami sa Imus na iyo pong pinagsama-sama upang kami po lumakas at tumatag sa aming pong pananampalataya. Dalangin po namin, O Diyos, na
kundi may pagkanan po namin, may pamalita namin. Kapitbahay, kaibigan, kakilala. Mag-anyaya po kami, O Diyos, para dito sa lugar na ito, ang presensya po ninyo, ang pag-ibig po ninyo ay maranasan po nila.